You don't look like someone who would know anything about French wine. Sa susunod, titignan mo yung dinadaanan mo. May isa pang way para gumaan ang pakiramdam mo. Malinis na, libre pa. May napulot po akong ballpen. Kay Doc RJ Tulig po pala yun. Gusto ko po maging katulad niya. Gusto niya maging neurosurgeon? Siguro kaya hindi pa sinusoli sa yung pen mo. She can keep my pen for good luck. Lahat na lang ng ginagawa ko, pinupuna mo. Even the smallest things, you're making such a big deal out of it. Number 1, hydrogen. Number 2, helium. Number 115, muscovium. Naghahanap po kami ng kakaibang stories na ipapalabasan sa show namin. Pag napatunayan nilang genius yung anak mo, isang dahutay ng pinto na oportunidad ang bubukas dyan. Wala akong ibang gusto. Kung hindi mapabuti ang buhay ng anak ko. Nay, buhay po natin. Nay, kasama ko po kayo sa lahat ng pangarap ko. Diyosa, anong ginagawa mo? Bakit ka nagdi-make-up? Eh, di ba darating si Cromwell? Oh. Eh, gwapo yun eh. Kaya dapat maganda din ako. Excited ako. Si Mang Crom's gwapo. Hi, Annalyn! Hi, Hello Ate po, Babsi! ma'am! Hi po, Mang Cromwell! Hi. Asan? Hi. Ikaw? Si Cromwell? Wala namang iba. Sabi mo, gwapo. Wala akong sinasabi. Ikaw nagsabi mo. May tissue ka? Meron po. Tingnan lang po, Teka. May problema ba? Ay, wala. Uy, thank you. Bait mo. Oo naman. Annalyn, ready ka na? Opo! Uy, Annalyn, good luck ha. Kayang-kaya mo yan. Good morning po. Good morning. Ako nga po pala yung magko-conduct ng psychological test para ma-assist po yung anak ninyo. Annalyn, ready ka na ba? Opo, Ma'am! Anak, galingan mo ha. Nay, I got you! Sige na. Let's go. Go ahead. Lynette, sa palagay mo, kapag napatunayan na genius si Annalyn, kanino kaya siya nagmana, no? Ah! Siguro may nanuno ka na genius. Naku, Mare. Malabo na sa akin magmana yung anak ko. Eh, siguro sa tatay niya. Siguro matalino yun. Sa sobrang talino niya, naloko ko. Ikaw, Lynette, ha? Bitter mo, ha? Eh, ano ngayon? Init ang ulo mo. Ma'am, kinakausap lang po ni Doktora si Annalyn, pero palabas na din po sila. Ay, Ma'am Popsy, di ba parang nabanggit niyo ho na ipapalabas niyo si Annalyn sa TV? Yes po, ma'am. I-feature po namin si Annalyn sa show po namin, Mga Batang Genius. Eh, yun po, kung papayag po kayo. Ang taping po nito sa next week na po, Martes. Martes? Naku, may schedule po ako sa chemo ko. Baka hindi ko po masamahan yung anak ko. Ay, ganun po ba? Sino po kayong pwedeng sumama sa kanya? Naku, hindi ako makasagot, Mari, kasi baka hindi ako payagan ng boss ko. Naku, sayang. May kompromiso ko ng Martes, eh. Importante din yun, eh. Nay! Dok, kamusta po? Ma'am, based on the result and my assessment, her mental age is way beyond her physical age. Para sa math and science,
Ang mental age po niya ay kapareho ng isang 18 years old. Collectively, meron po siyang superior IQ of 141. Wow! Ma'am, ano pong ibig sabihin nun? She's a certified genius. Galing! Genius ka daw! Congrats ha, galing ha. Congrats. Ang galing mo talaga. Doc, wait lang po tayo ha. 20 minutes. May inaasikaso na sa studio. Okay. Sorry. Ano ang name ng mga bata? Check ko po ha. Doc, we have Ruela Santiago, young painter. Charlie Alimar, young chess player. Janine Masaho, young Rubik's champion. And Annalyn Santos, young genius. Young genius. Sounds interesting. Thank you. Doc, out na po si Annalyn Santos. Wala daw po kasi ibang magbabantay sa nanay niya eh. Pero Doc, alam mo, grabe. Napakagaling ng batang yun. Napaka-genius. In what way? Para siyang may photographic memory, Doc. She can memorize and recite the periodic table. Wait. May picture nga pala kanina, Doc. Ito siya, oh. I know this kid. Alam mo, may isa pang way para gumaan ang pakiramdam mo. Malinis na, libre pa. Ano po yun? Nay! Akin na po. Salamat po. Nay, kamusta po kayo? Okay naman. Anak, pasensya na ha. Kasi dahil sa akin, hindi natuloy yung TV guesting mo. Nay, okay lang po yun. Mas importante po na hindi nyo na-miss tong chemo nyo. Ika nga dito. Nahiya nga ako dun sa researcher eh. Pero nasabi mo naman na may sakit si Cromwell, di ba? Tapos yung ninang Diyosa mo, bigla na lang hindi pinayagan ng amo niya mag-absent. Kaya tuloy, wala kang kasama. Nay, huwag nyo na po isipin yun. Naiintindihan naman po ni Miss Popsy. Basta ganito, Nay. Uuwi na po tayo para makapagpahinga na kayo. Tapos ako naman po, pupunta po ako sa shop. Kasi tatao po habang wala po dun si Mang Probs. Okay po? Tara na po, Nay. Thank you po. Hi, Annalyn. Hi, Ate Popsy! Annalyn, meron nga palang gusto makipag-usap sa'yo. Sino po? Hi, Annalyn. Do you remember me? Dok Tanyag! Remember me? Dok Tanyag! Siyempre po, hindi ko po kayo makakalimutan. Ikaw pala yung sinasabi ni Dr. Ray na bata na gustong maging neurosurgeon. Opo, ako nga po yun. Pero sabi ni Popsy, hindi ka daw nag-aaral ngayon. Opo, nagkikimotherapy pa po ngayon si nanay, kaya kailangan ko po siyang samahan. At saka wala po kaming pera. Panggamot lang po yun ni nanay. Pero okay lang po yun. Magaling po ni nanay, mag-aaral na po ako. Pero sayang naman yung talino mo kung hindi ka mag-aral. Gusto mo kausapin natin yung nanay mo? Baka may way naman para maipagpatuloy mo yung pag-aaral mo. Talaga po? Yes, anything is possible. Tutulungan kita. Salamat po. Ay, Dok, nasa akin po pala yung ballpen nyo. You can keep it para ma-inspire ka. Someday you'll have your own pen na naka-engrave ang pangalan mo. Doktora Annalyn Santos, MD. Annalyn, kamusta na nga pala yung nanay mo? Ay, si nanay po nagpapahinga sa bahay. Dok, hindi niya nga po kayo naabutan sa TV. Hey, gusto niyo po ba pumunta po tayo kay nanay? Next time na lang, Annalyn. May pupuntahan pa kasi ako. But I'm excited to meet your mom. Sige po, Dok. Thank you po. Sige, mauna na kami. Opo, ingat po kayo. Bye-bye po. Bye-bye. Ingat po kayo. Dr. Annalyn Santos, MD.
Lynette, sensya na ah. Hindi ko nasamahan to si Annalyn. TV guesting na, naging bato pa. Naku, ako din ha. Pasensya na ha. Eh kasi naman hindi ako makatanggi dun sa boss ko eh. Pero napanood ko yung episode. Ang pogi ni Dr. Tanyag. Pogi, may kamukha eh. Talaga? Sino kamukha? Artista? Artistahin. Ako. Ikaw ang pangit mo magbiro. Hindi naman nalalayo eh. Ay, Gwapo po talaga si Dok Tanyag. Teka. Paano mo naman nalaman na gwapo to si Dr. Tanyag? Na hindi ka naman nakapunta dun sa TV guesting. Na hindi mo nga napanood eh. Bumisita po siya sa shop. Ang sabi niya nga po, baka raw po matulungan niya ako makapag-aral ulit. Nako, anak. Huwag ka masyado nagpapaniwala dyan sa mga mayayaman na yan, ha? Karamihan sa kanila, paasa lang. Naku, lumabas na naman yung hugot na yan na para sa mga mayayaman na sa tatay ni Annalyn lamang. Pero Nay, mabait po si Dok Tanyag. Hindi po siya katulad ng tatay kong bula. Lynette, matagal na rin naman nahinto sa pag-aaral to si Annalyn eh. Baka naman panahon na para pumasok siya ulit sa school. Eh sayang, ang tali-talino nitong batang to eh. Mang Cro, mas hindi po ako babalik sa school hanggat hindi po magaling si Nanay. Hindi naman po ako nagmamadaling makapasok eh. Anak, magaling na ako. Tsaka malapit ko nang matapos yung chemo. Kaya sa susunod na pasukan, pwede ka na ulit pumasok sa school. Basta anak, kahit na anong mangyari, babalik ka sa pag-aaral mo, ha? Para matupad natin yung pangarap mo. Opo, Nay. Basta magpagaling po kayo, ha? Ay, Lynette, may naghahanap sa'yo dito. Sino daw? Tawagin ko na. Asa? Ay, Ma'am Popsi. Naku, ano pong kailangan ninyo? Wala po si Annalyn eh. Lumabas lang sandali, may binili lang. Ganun po ba? Ma'am, kayo na lang po magbigay ng good news po kay Annalyn. Ito po si Gretchen nagpasama sa akin. From Apex Foundation po siya. Opo ma'am, ni-refer po si Annalyn sa amin ni Dr. Tanyag. At kung papayag po kayo, gusto po sana kayo makausap ng Board of Directors para po ma-assess ang status ng bata sa kanyang scholarship. Scholarship? Diba ito po yung libre po yung pag-aaral? Tama po. Makakapag-aral na ng libre si Annalyn, ma'am. Bali ma'am, ito po yung mga forms na kailangan niyo po fill upan. Sigurado akong matutuwa si Annalyn pag-uwi niya. Matutupad na yung pangarap ng ano ko makapag-aral. Salamat po sa inyo. Salamat po talaga. Welcome po. Salamat po. Anak, nandito na ako sa foundation. Susunod na lang ang ninang Diyosa mo para may makasama ako dito. Basta babalitaan na lang kita mamaya, ha? O, sige. Bye-bye. Ay, Mrs. Santos. Thank you po at nakarating kayo. Welcome po sa Apex Foundation. Oh, salamat po. Ay, eto na po yung mga papeles. Ito na po. Ay, ma'am, mamaya na po. Ma'am, okay lang po ba kayo? Kinakabahan kasi ako eh. Okay lang po yan. Kwentuhan lang po yun para po mas makilala po nila kayo. Si Dr. Tanyag po ba nandiyan dyan? Kasi gusto ko sana magpasalamat sa kanya ng personal dahil sa kabaitan niya sa anak ko. Opo, ma'am, is here po. Kausap lang po niya ngayon ang chair po ng foundation. Tara, ma'am, let's go na po. Ay, sige, gusto ko rin siya makilala. Ay, pero teka, pwede ba mag-CR muna ako? Ay, ma'am, dito po yung CR namin. Mauna na po ako, sunod na lang po. Ay, sige po. Salamat po. I'm just not sure that she's a perfect fit for our foundation. This kid has genius-level intellect. And at an early age, she already knows what she wants. Number 1, hydrogen, H. Number 2, helium, He. Number 3, lithium, Sir, Li. nung niyakap niyo po po, ang sarap sa pakiramdam. Pero sana yakapin niyo rin naman po ang anak ko. Dahil lahat ng anak gusto niyakap sila ng daddy nila.
huwag mong lalapitan ng anak ko at ang asawa ko. In fact, huwag ka nang lalapit sa mga taong hindi mo ka-level at all. Ma'am, pwede ko po ba ma-check na yung mga papeles po? Check ko lang po, ma'am, ha? Oh, alam niyo ba, ate? Idol na idol ng anak ko si Dr. Tanyag. Kaya nga, gusto ko siyang makilala. Ay, ma'am, bakit po walang nakalagay na father si Annalyn? Tumanga kasi ako eh. Kaya, hindi siya naging parte ng buhay namin. Tsaka, hindi naman siya kilala ng anak ko. Ay, ma'am, sorry po, Ay, hindi. Okay lang ho yun. Ito na po yung papel, ma'am. Tapos, ma'am, doon na po tayo. Doon na lang po kayo mag-antay. sige Tara po. na po, ma'am. Nakausap ko personally yung bata and she's really good. She's being raised by a single mother who just had a tumor removed from her head. If she dies, baka masayang lang yung scholarship na yan para sa protege mo. Pwede ba, Moira? Please don't be so damn pessimistic. Her mother will be here for the initial interview. Please don't raise your voice at me. Nakakahiya. Baka may makarinig, isipin may problema tayong mag-asawa. And besides, ikaw ang nakikiusap, di ba? Ikaw ang humihingi ng pabor. Just like me nung nakiusap ako na sana samahan mo ako sa Rotary Club Ball. Do you remember that night? You promised to be my date, and yet... Look, Moira, I'm sorry kung hindi ako nakapunta that night, but I had an emergency operation. I'm telling you, this kid has a bright future ahead of her. Kailangan lang niya ng konting tulong. Tulong na kayang ibigay ng foundation mo. I'll see what I can do. Kahit na nung ako ang humingi sa'yo ng pabor, hindi mo ako pinagbigyan. Moira. I said titignan ko kung ano magagawa ko. I may be the chairperson, but I'm still a single vote. Salamat. Hello, Ray. Ano meron? I'll be there in 20 minutes. Hospital emergency? Accident. Go ahead and save lives. Please, Moira. Give this kid a chance. Ay, sir, excuse me po. Ay, nandyan po pala yung mother ni Annalyn Santos. Gusto niya po sana kayo makilala. Sabihin mo sa kanya, next time na kamo, I have an emergency. Okay po, sir. I have to go. Ma'am, inaantay na po kayo ni Mrs. Santos. Sige, susunod na ako. Okay po, ma'am. Sana po makuha ng anak ko yung scholarship. Sana po ibigay niyo na po sa kanila. Please po, please. Oh! Damn it! Sorry po. Sorry po, hindi ko po sinasadya. Ikaw na naman? Pauwiin mo na yung tao mo. Ma'am? 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 Ma'am, kuwama naman po yung waiter. Eh, natisod lang naman po siya dahil po sa inyo. So it's my fault? Is that what you're trying to say? Ay, ma'am, hindi po ganun ang ibig kong sabihin. Eh, kasi po, kuwawa naman po siya kung mawawalan po siya ng trabaho nang dahil lang po dito. I know you. Ikaw yung babaeng pakialamera so many moons ago? Ma'am, pasensya na po. Sorry Just po. stop. I do not want to see you. Kung ano man ang business mo dito, just get it over and done with. And leave! Rosa, puntahan mo na lang ako dito sa may boardroom. Hintayin mo na lang ako dito sa labas, ha? O, sige. Salamat. Mrs. Santos? Ay, ma'am, pasensya na po. Nakalis na po si Dr. Tanyag eh. Nagmamadali po kasi siya. Ma'am, okay lang po kayo? Sana kasing bait ni Dr. Tanyag yung board members. Sana makuha ni Annalyn yung scholarship.
Ma'am, huwag po kayong mag-alala. Qualified po si Annalyn. Magaling po yung anak niyo. Tara po, ma'am. Pasok na po kayo. Tara na po. Madam Moira, ito nga po pala mother ni Annalyn Santos, Mrs. Santos. Si Madam Moira po, siya po ang wife po ni Dr. Tanyag and siya po ang chairperson ng Apex Foundation po. You're her mother? Kayo po yung boss ng foundation? I'm not the boss here. I am the chairperson of the foundation. Gretchen, you can leave us. Madam, sorry po talaga sa nangyari kanina. Mukhang magkakilala na kayo. Is there something we need to know about? I've had run-ins with her and her daughter in the past. But for now, I will be the bigger person at isasantabi ko muna yon. Don't worry, Mrs. Santos. To be fair, we will only be looking at the merit of Annalyn. Labas sa usapan ng ating personal issues. Kailangan natin malaman kung talaga bang deserving siya sa scholarship namin o hindi. Lynette! Rosa! O, ano? Kamusta? O, anong nangyari? Nakuha na ba ni Annalyn yung scholarship niya? Hindi ko pa nga alam eh. Kasi nag-uusap pa sila sa loob. Eh, bakit ganun? Bakit parang problemado ka? Feeling mo ba hindi niya makukuha yun? Ano kasi, Josa, yung may-ari ng foundation, si Moira Tanyag, asawa pala yun ni Dr. Tanyag. Eh, hindi ko naman sinasadya, pero 2 beses ko na kasing nakakabangga si Moira. Eh, mukhang tagilid yung scholarship ni Annalyn. Ganon? Eh, yung ganon eh. Pero sana lang, no? Maging fair talaga siya. Nako, Josa. Sa nakita kong ugali niya, hindi na ako aasa. Ma'am, excuse me po. Mrs. Santos, pasok na po ulit kayo sa loob. Nakapag-desisyon na po ang board tungkol po dun sa scholarship ni Annalyn. Tara na po, ma'am. The board agrees na dapat mabigyan ng scholarship si Annalyn Santos. But the problem is, there's only 1 slot left and 2 silang dapat naming pagbibigyan. And based on our records, Hindi po si Annalyn yung napili ninyo. Sa tingin ko talagang pinersonal ako nung asawa ng idolo ng anak ko. Eh, ano pa nga ba? Nakita mo ba yung picture niya doon sa bulletin board? Diyos ko, mata pobre talaga yung itsura. Kunyari pa siya na gusto na maging patas. Eh, halata naman eh, umpisa pa lang ayaw niya sa amin ng anak ko. kung may bias thinking ka na pala, bakit pa kayo tumuli ng anak mo? It says in your daughter's file that you're illiterate. Kaya baka hindi mo naintindihan yung sinabi ko kanina. Ang ibig kong sabihin, hindi pa naman ako nagsasalita, pinag-iisipan mo na ako ng masama. Madam, walang galang lang ho. May problema po ba kayo sa kaibigan ko? Why would I be bothered by the likes of you? I'm just here to wish Annalyn the best of luck in her new endeavor. Baka hindi mo nga pala alam ang ibig sabihin ng endeavor. Ang ibig sabihin nun... Hindi niya na ho kailangang explain yan dahil alam ho ni Annalyn ang ibig sabihin niyan. Genius nga pala anak mo. Very well. Ang sabi mo nga, Lynette,
makakapag-aral pa naman ang anak mo. And marami pa naman kayong ibang foundation na pwedeng lapitan. Just not ours. Pwede ho bang malaman kung bakit to? I just don't like you. You and your daughter. Sa'kin ay nagbigay kahulugan. Lumalaban ako upang ika'y gabayan. Lahat ng makakaya ay sa'yo ibibigay. Tinutulungan ka na nga ng boyfriend ko, inaabuso mo pa. Sagutin mo nga ako, Lynette. May gusto ka ba sa boyfriend ko? Hanapin ko na lang kaya si Tisay at saka yung anak namin para matuldukan na yung kung ano man sa amin ni Tisay. It's your call. May naghahanap sa'yo sa bar ng isang araw. Sa akin? Mukhang mayaman. Basta matangkad, higit sa lahat, chilito. Ikaw ang aking